gabi po sa bawat isa. Bagaman po na tayo ay kakaunti lamang po. Tayo po ay naniniwala na nasa kalagitnaan pa rin po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At magandang gabi rin po sa ating team online. Sa nakakarinig po ng aking tinig, maaari na po tayong pumunta sa ating simbahan para po sambahin natin ang ating Panginoon. Hindi na po natin patatagalin, tinatawagan ko na po si Sister Jenny Lou para po sa ating opening prayer at sa ating praise and worship. Yan, niya po tayong lahat po ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon Diyos. Patuloy po natin damhin ang presensya ng ating Panginoon at mamaya po, uwitan po natin ang ating Panginoon Diyos ng buong puso. Manalangin na po tayo. Dear God, maraming salamat po, Panginoon. Pagkamat unti lang, Panginoon, ng tao ngayon, dear God. Alam namin, dear God, na kayo ang patuloy na maghihipo ng puso nila, Panginoon. Sa mga nandito, Panginoon, na umaten, dear God, ay kayo ang patuloy na para sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa mga tao, dear God, nunood, Panginoon, na live ngayon, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa team online, Panginoon, na patuloy tumututong, Panginoon. Para maraming malaman, maraming aral na matutunan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa ilang papuri at salamat sa Panginoon ni Jesus. Amen. Saan po malakas sa balakpak para sa ating Panginoon? Yan ngayon po, awitan po natin ang ating Panginoon Diyos at itaas po natin ang ating kamay. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon Diyos. Uwitan po natin ang ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian
patuloy na maggabay, patuloy na pagsama sa aming Panginoon. Ngayong umaga ito, Lord God, kayo po, Panginoon, na patuloy kumontrol, Panginoon, ng mga bagay, Lord God, ng signal, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na pumunta rito, Lord God, ng mga tao, Lord God, na kailangan naman, Panginoon. Kayo, Lord God, ang patuloy na mamuhay sa aming mga puso. Maraming salamat po. Sa iyo lamang lahat ng papuri. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Muli isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at sa ating pong team online. Sa lahat po ng ating team online, please share at tapusin po natin itong gawain upang ihayag po ang ating Panginoon. Tunay na nag-iisa po ang ating Panginoon at wala siyang katulad. Amen! Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Ngayon po, tayo po ay dadako naman po sa ating pagkakaroon. Tinatawagan ko naman po si Sister Dat para po sa ating offering prayer. Yes, Sir God. I-listen po natin kami sa Singapore. Yes, Sir God. Lord, maraming salamat po. Kasi nakikipigil po sa kapilin God. Lord, sabi po, itinalo po na aming ngayon po dito sa aming gawain, Lord God. Lord, kayo po magbigay ng sisikat, bigay na ang mga po sa kanila, Lord God, sa Panginoon. Amen. Pasensya na po, tayo po ay medyo may mga technical problems po. Pero tuloy pa rin po ang gawain para po sa ating Panginoon. Bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Opo. Kung handa na po tayo, bago po tayo makinig, meron po muna tayong mga announcement para po sa ating simbahan. So, meron po tayong morning devotion till 7 a.m. po, onwards po. At sa ating music service po, every Wednesday po at 7 p.m. to 8 p.m. po. Yan, sige po, welcome po. Tayo pong lahat ay magsiyo po. At paalala lamang po, no, na paki-wear na lang po yung face mask natin. At huwag po natin itong tanggalin. Ayan po ang ating Sunday service po. 10 a.m. po hanggang 12 noon. At noong Feb 14 po, marami pong kabataan na dumalo po sa ating gawain. Ang ating tema noon ay pinagtagpo pero hindi tinadhana. Natunghayan po ng ating mga kabataan kung gaano po kahalaga ang pag-aantay at ang tamang oras po. At yung perfect will po ng Lord para sa kanilang mga buhay. And ayan po, sa February 21 po at 6 p.m. po, magkakaroon po tayo sa mga katatayan at kananayan ng Couples Night. Ng tema po ay Mahal Kita, Maging Sino Ka Man. Di na po natin patatagalin. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ang hina naman po ng amen natin. Amen. Amen. Maging excited po tayo sa salita ng Panginoon. Hindi na po natin patatagalin. Tinatawagan ko na po si Sister Jessica upang gamitin ang ating Panginoon at ihayag ang salita ng Diyos. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. And welcome po sa ating pong midweek service sa Love of Jesus, Valenzuela. Kaya sa lahat po ng ating pong team online, patuloy lamang po natin i-share yung ating pong live video para po mapanood din po ng ibang mga tao yung i-share po natin o yung pag-aaralan po natin na salita po ng ating pong Panginoon. Yan, tayo muna pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, at papasalamat po kami, Lord God. Bagamat, Panginoon, kami po, Lord God, ay kaunti lamang po dito sa aming simbahan. Pero, Panginoon, alam ko, Lord God, na Ikaw, Lord God, ay nasa sentro po namin, Panginoon, ngayon, Lord God. At patuloy, Panginoon, na kami, Ikaw, Lord God, gagawin niyo po kami, Lord God, sa aming pong pag-aaralan na salita mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po ako ng
katalinuhan, Lord God, ng wisdom and knowledge, Panginoon, para po maayos, Lord God, na maibahagi ko po yung salita mo, Lord God, sa lahat ng mga tao, Panginoon, na nakakarinig, Lord God, or makikinig, Panginoon, ng salita mo, Lord God. And, Panginoon, ikaw lamang po, Lord God, yung patuloy, Lord God, na sumama sa amin ngayong gabing ito, Lord God. Alisin niyo po ang anumang distraction, Panginoon, sa aming pong simbahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Yan, muli po, welcome po ulit sa ating pong midweek service sa gabi pong ito. Yan ang ating pong pag-aaralan. Yan, buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Lucas chapter 6, verse 27 to 36. Muli sa Lucas chapter 6, verse 27 to 36. Yan, sumigaw nga po ng amen kung nakita niyo na po ang ating pong text for today. Amen. Yan, basahin po nating lahat. Ang pag-ibig sa kaaway. Subalit, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, irap mo rin ang kabila. Kapag ikaw inagaw ang iyong balabal, huwag mo ipagkait ang iyong damit, bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin sa kanila. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung makakapagbayad lamang ng inyong pauutangan, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masasama, sa pag-asang sila ay mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatanguhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. So, yung ating pong text sa araw po na ito, muli po sa Lucas chapter 6, verse 27 to 36 po, matatagpuan po ang ating pong text sa araw po na ito. So, ang ating pong title sa araw po na ito ay, dahil naman po ngayon, syempre, kung napag-alalan natin yung pagmamahal sa pamilya, pagmamahal natin sa ibang mga tao, ngayon naman is pag-aaralan natin kung papaano ba natin or ano ba natin mapapakita yung pagmamahal natin sa ating mga kaaway. Yan, sabi dito, sino ba sa atin yung nakapagpatawad na? Di ba kasi parang yung pagpapatawad na to, yung love or enemies, parang gas-gas na to sa mga lagi na lang to binabahagi or lagi nyo naman naririnig to. Pero ngayon, syempre, love man, tatanungin ko lang kayo, babalik-balikan natin, kung yung mga past na nakaaway nyo ba, napatawad nyo na ba sila? Yung mga taong mga nangutang sa inyo, pero hanggang ngayon, di pa rin nila binabayaran. Napatawad nyo na ba sila? Amen. Yung mga tao na sinaktan kayo, physically or emotionally, napatawad nyo na ba sila? Yung mga nilait kayo na hanggang dyan ka na, hindi wala kang mararating sa buhay, napatawad nyo na ba sila? And di ba yung mga tao na sinasabihan tayo na hindi naman totoong religion yan, ganyan. Mga buwang agin naman sila kasi kapag nag-worship tayo, may paiyak effect, tapos may masaya, di ba? Dapat yung mga nilalait tayo ng mga ibang tao. Ang tanong, di ba sabi dito, parang yung pagpapatawad, challenge sa atin ni Lord yun. Kasi di ba parang yung pagpapatawad, napakahirap niya gawin. Amen ba? Pero tinuturo sa atin ni Lord na bagamat mahirap gawin, pero yun yung tamang gawin. Sabi nga dito, bakit may yung mga magandang bagay, parang hirap gawin, pero kapag mga kasalanan na ginagawa natin, sobrang dali lang. Parang mapapaisip tayo na, oo nga, na di ba pagpapatawad, mabuti naman gawin sa iba yun, di ba?
Pero yung mga tao, bihira lang magawa yun, or kadalasan hindi talaga nagagawa kasi nga parang sobrang pride nila, hindi na nila magawang magpatawad ng ibang mga tao. Pero challenge tayo ngayon ni Lord na kung sino man sa atin yung may mga kaaway or may mga kagalit na ngayon pa lamang is patawarin na natin sila or babain na natin yung pride natin dahil si Lord na yung patuloy na magpabless sa atin sa lahat ng mga ginagawa natin na pagmamahal sa lahat ng mga tao na kaaway po natin. Sabi dito yung lesson natin, number 1, is mahalin natin ang ating mga kaaway sa paanong paraan. Sabi dito sa verse 27, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga tao na popoot sa inyo. Yan, di ba sabi dito, yung mga tao na napopost sa inyo, gawan ninyo ng mabuti. Amen po ba? Kaya po ba natin gawin na gawa ng mabuti yung mga tao na pinagagalitan tayo? Kasi di ba may mga tao na kahit na gumawa ka ng tama sa paningin nila, parang mali pa din, di ba? May mga tao na parang ganun yung tingin sa atin, kahit gumawa pa tayo ng mga mabuti sa kanila, pero ang tingin nila sa atin, masama yung ginagawa natin, kaya ang gagawin nila, ipipersecute tayo, lalaitin tayo. Pero sabi ng ating Panginoon sa atin na kung ano man yung mga ginagawa nila sa atin, patuloy natin silang gawa ng mabuti. For example na lang sa pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon, kung sila parang tingin nila masama na ibahagi natin yung salita ng ating Panginoon sa kanila. Pero dapat huwag tayong hihinto na bagamat ganun yung tingin nila sa atin, huwag tayong hihinto na ibahagi natin sa kanila yung salita ng ating pong Panginoon. Dahil alam naman natin na pag nabahagian natin sila ng salita ng ating Panginoon, yung mga kaaway or pinagpuputan natin, si Lord na yung patuloy na magpapala sa lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa natin. Amen po ba? Amen. Kaya sa bawat isa sa atin na kung meron man po sa inyo or bawat isa sa atin na parang pinapuputan tayo or may kagalit tayo, patuloy lang natin silang gawa ng mabuti. Kasi kapag ginawa mo sila ng mabuti, parang pinapakita natin sa kanila na totoo talaga tayong Kristiyano. Kasi kaya natin na, bagamat galit sila sa atin, kaya natin ipakita sa kanila yung pagmamahal. Amen po ba? Amen. Di ba nga sabi, kung galit sa yung isang tao, gantihan mo na lang ng pagmamahal. Kasi kapag ginantihan mo pa ng galit, yung galit na yun, ano mangyayari? Mas lalo lang magkakagulo. Kaya, tayong lahat, kinakausap tayo ng ating Panginoon na kung merong may mga kagalit tayo ngayon, gawan na lang natin sila ng mabuti. Amen po ba? Yan, palapakan naman po natin ang ating Panginoon. Yan, sabi po dito sa verse 28, ipanalangin na sila ay sabi dito sa verse 28, pagpalain ninyo ang sumumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangaampi sa inyo. Amen po ba? Paano pananalangin ba? Sasabihin mo na kunin na sila ni Lord kasi ganda yung galing nila? Hindi ganun yung pagpapanalangin kasi masama yung pananalangin na yun na kuhanin na sila, gano'n na maghirap sila, gano'n yung mga prayer mo. Dapat yung mga positive na prayer. Ano ba yung mga prayer na yun? Na baguhin sila ni Lord, di ba? Amen ba? Amen. Na palambutin yung puso nila, huwag sila maging mag-pride and maging magpapatawad sila sa kanilang mga kapwa or sa atin na nagkasala sa kanila. Kasi kung di natin sila pagpipray, kung di natin sila ilalaban sa pananalangin, hindi sila magbabago or hindi ma-touch yung puso nila kung pati tayo, hindi natin sila sinasama sa pananalangin. Kaya kung sino man sa atin or yung mga kaaway natin or yung may mga galit sa atin na patuloy lang natin silang ipapanalangin dahil kapag tayo ay nanalangin sa ating Panginoon, si Lord na yung patuloy na magtutugon nito. Amen po ba? Kaya kung sino man po sa atin yung may mga kaaway, huwag po natin silang papatulan kundi panalangin nila po natin sila. Para hindi na rin po lumaki yung away or gulo doon sa inyong dalawa. Sabi po dito, paano natin mapapakita yung pagmamahal natin? Siyempre, kailangan natin silang patawarin. At siyempre, kailangan natin kalimutan yung mga kasalanan na nagawa ng tao na yun sa atin. Kasi, paano natin mapapakita yung pagmamahal natin kung mismo tao na yun, hindi pa rin natin napapatawad or hindi pa rin natin nakakalimutan. Kasi di ba pag nag-away kayo, nagsusumbatan pa rin kayo sa isa't isa. Bakit? Yun ba yung nagpapakita ng pagmamahal natin sa kaaway
kaaway natin, yung panunumbat, ganon. Pero kaya sabi dito, let's forgive and then forget. Patawarin natin sila, kasabay nun, nalimutan na natin yung mga nagawa nilang kasalanan para naman mapakita natin na talagang totoo yung pagmamahal natin sa kanila. Amen po ba? Amen. Pero ang tanong dito, sabi dito, pero ang tanong, how to love our enemies? Sabi po dito, we can only love our enemies by trusting God to help us. Yan, kaya dapat, mapapatawad lamang po natin yung mga kaaway natin kung tayo ay lalapit at magtitiwala sa ating pong Panginoon. Di ba nga kasi dahil sa paglapit natin sa ating pong Panginoon, tutulungan niya tayo na patawarin yung mga tao na nagkasala sa atin, yung mga taong nakagawa ng pagkakamali towards us. Sabi nga dito, di ba? If we try and love our enemies apart from the help of God, it will not be true love. Kung sarili mo lang mismo yung, kasi kapag mismo sarili mo lang yung sinasabi mo na pinatawad na, pero hindi talaga sincere yun, kasi hindi ka naman nag-ask ng help kay Lord para tulungan ka na patawarin yung kaaway mo na yun. Kasi sarili mo na nagsabi na pinatawad ito, pero pagdating na nag-away na kayo, anong mangyayari? Sumbatan na naman. Eh di, hindi daw yung nagpapakita ng totoong pag-ibig or totoong pagmamahal sa kaaway mo. Kasi yung totoong pagpapatawad daw is kailangan muna natin lumapit sa ating pong Panginoon at magtiwala sa Kanya na papatawarin natin yung mga taong nagkasala sa atin. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. At yung number 2 po natin na aral is huwag tayong magtatangi or mamimili ng ating mga mamahalin. Kasi di ba sabi nga sa verse 33, kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kasi di ba tayong mga tao, kung sino lang yung gumagawa sa atin ng mabuti, yun lang din yung gagawa lang natin ng mabuti. Pero kinakausap tayo ng ating Panginoon na kahit ginawan ka ng masama ng taong yun, kahit ginawan ka ng maling paraan ng tao na yun, dapat gawin natin ng mabuti yung taong nagawan tayo ng masama. Amen po ba? Di ba parang sa mga taong hirap nun kasi gagawan mo ng mabuti yung nagkasala sa'yo. Di ba sobrang hirap nun? Pero yun yung challenge sa atin ng ating Panginoon na kung sino man yung nakagawa sa atin ng kasalanan, gantihan din natin sila ng kabutihan kasi doon natin mapapakita yung pagmamahal natin sa kanila. Yan, amen po ba? May natututunan po ba tayo ngayon? Amen. Sabi rin po dito, sa verse 32 na kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Yan dapat, sabi sa atin ng ating Panginoon, na kung kahit na hindi tayo mahal ng tao na yon, dapat patuloy natin ipakita na mahal din natin sila. Amen po ba? Kasi kung hindi natin ipapakita na mahal natin sila, paano natin ma-prove namin na mahal talaga natin yung mga taong nagkasala sa atin? Amen po ba? Kaya sa atin, sabi sa atin ng ating Lord na huwag tayong magtatangi or mamimili ng ating mamahalin. Kasi nga, di ba si Lord sabi dito sa verse 35, sa halip mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo na mabuti sa kanila. Magpahirap kayo ng hindi umaasa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatanguhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Kung si Lord nga, di ba, hindi nagtatangi. Kasi kung si Lord nagtatangi siya, bakit? Kunwari, ikaw lang patatawarin niya, pero kung ikaw nakagawa ng malaking kasalanan, hindi ka papatawarin ng ating pong Panginoon. Pero dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos, tayong lahat po ay Kanyang pinatawad sa lahat po ng ating pong mga kasalanan. Kaya, walang sino man sa atin yung magtatangi ng ating mga kapwa dahil lang sa nagawa tayo nila ng mga kamalian or ng kasalanan. Dapat patuloy natin ipakita sa kanila na mahal talaga natin sila or makita natin na mahalaga talaga sila kahit na nagawa tayo nila ng mga kasalanan. Pakita natin na mahal pa rin natin sila dahil nga si Lord, diba, hindi siya nagtangi
lahat tayo hindi siya namili kung sino lang yung mga tao mamahalin niya, di ba? Amen ba? Amen. Yan palakpakan naman natin si Lord dahil sa kanyang pagmamahal sa atin na hindi siya nagtangi ng mga tao, hindi siya namili kung sino yung mga papatawarin niya. Kasi kung ako lang yung pinili ni Lord na papatawarin, ako lang yung nandito. Pero dahil sa kagandahan loob ng ating pong Panginoon, tayong lahat ay binigyan niya ng karapatan para makapaglingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Yan, kaya palakpakan natin ang ating pong Panginoon dahil sa Kanyang napakalaking pagmamahal sa atin. Sabi ko dito sa aking conclusion na bakit nga ba tayo magmamahal or bakit kailangan natin mahalin yung ating enemies, yung ating mga kaaway. Sabi dito, may dalawang rason. Number 1 is dahil syempre utos sa atin yun ng ating pong Panginoon na mahalin natin yung ating pong mga kaaway. And yung pangalawa is because God loved us Amen. first. Amen po ba? Yung palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 21, buksan po natin sa ating Biblia. Sabi dito, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong mga paggawa at pag-iisip ng masama. Yung palakpakan naman natin ang ating pong Panginoon dahil sa kabila na, di ba dati kaaway din tayo ng ating pong Panginoon? At malayo rin tayo sa ating Diyos. Pero dahil sa kanyang kagandahang loob po, tayong lahat po ay naging kaibigan ng ating pong Panginoon na siya pong malalapitan natin sa ano pang pong mga pagsubok na nararamdaman po natin o nararanasan sa ating pong mga buhay. Kaya magpasalamat tayo sa ating pong Panginoon dahil tayo ay binigyan niya ng pagkakataon para maging kaibigan natin siya. Kasi di ba dati kaaway din natin siya, malayo tayo sa ating pong Panginoon. Pero dahil sa kanya pong pag-ibig, tayo pong lahat ay naging or binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord para maging kaibigan natin siya at magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Amen po ba? Yan palakpakan naman po natin ang ating pong Lord sa Kanya pong pagmamahal sa atin. Kaya sa gabi pong ito, inangungusap lamang yung ating pong Panginoon dahil love man kayo. Hindi lang po dapat tuwing February natin iparanas yung pagmamahal po natin sa ibang mga tao, pagkus sa lahat ng pagkakataon sa anumang oras, paranas natin sa mga tao, sa ating pong mga pamilya, sa ating pong mga kakilala, sa ating relatives, higit sa lahat sa ating pong mga kaaway na iparanas po natin sa kanila yung pagmamahal po natin sa kanila or padama po natin yung pagmamahal natin sa kanila, gawan po natin sila ng mga mabubuti. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon pa lamang po kung kayo ay may mga natutunan, kayo ay may mga kaaway, tayong lahat po muna ay yumuko at patuloy po natin na ipanalangin yung mga kaaway po natin, yung mga tao na nagagalit pa rin po sa atin, patuloy po natin silang ipanalangin at ilapit sa ating po Panginoon. Yes, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo, Lord God, na aming pong napag-aralan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, na patuloy, Lord God, na mahalin po namin, Panginoon, yung aming pong mga kaaway, Lord God, na hindi lamang po tuwing February namin ipaparanas ito, Panginoon, kundi, Lord God, sa lahat po ng pagkakataon, Panginoon, sa anumang oras, Panginoon, makita po sa amin, Lord God, bilang isang Kristiyano, Panginoon, yung pagpapatawad, Lord God, yung pagmamahal, Panginoon, sa aming mga tao, Lord God, na nakagawa po sa amin, Lord God, ng mga kasalanan, Panginoon. Patuloy, Lord God, na pinagpipray ko, Panginoon, ang sino man, Lord God, sa amin, Panginoon, na hindi pa rin po, Lord God, nakakapagpatawad, Panginoon. Patuloy, Lord God, na malambutin niyo po yung kanilang mga puso, Panginoon, na iparamdam po nila, Lord God, patawarin po nila, Panginoon, yung mga tao, Lord God, na nagkasala sa kanila, bagkus, Panginoon, ipakita po nila yung, or igawan po nila, Panginoon, ng mabuti, Lord God, yung mga tao na nilais sila, Lord God, ginawan sila ng mga masama, Panginoon. And Lord God, dalangin ko na itong salita mo, Lord God, at ay patuloy po namin, Panginoon, na panghahawakan sa amin pong mga buhay, Lord God. Itatanim po namin ito sa amin pong mga puso, Lord God, sa amin pong mga isip, Panginoon, higit sa lahat, Lord God. Ay i-apply po namin ito, Panginoon, sa amin pong mga buhay, Lord God. At patuloy, Panginoon, na ibabahagi po namin yung
napag-aralan po namin, Lord God, sa lahat po ng mga tao, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, hindi lamang po kami yung nakarinig, Panginoon, ng salita mo, pagkus, Lord God, yung ibang mga tao rin, Lord God, na patuloy, Panginoon, na mag-bless, Lord God, sa mensahe mo, Panginoon, na aming pong napag-aralan, Lord God. Binabalik lamang po namin, Panginoon, lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, tayo pong lahat ay tumayo dahil tayo po ay dadako na po sa ating pong mga prayer request. At ang ating pong item number 1 ay papanalangin is yung ating pong bansa. Yan, sabay-sabay po tayo manalangin at sabay-sabay po tayo tumayo. Yes, Lord God, maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, ay pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Kami po, Lord God, ay dumudulog sa iyo, Panginoon, na ilalapit po namin, Lord God, yung aming pong bansang Pilipinas, Panginoon. Yes. Patuloy, Lord God, na ikaw po, Lord God, yung siyang pagpala, Panginoon, sa bansa po namin, Panginoon. Patuloy na palakihin niyo, Lord God, yung aming pong ekonomiya, Panginoon. Patuloy, Lord God, na palakasin niyo po, Panginoon. I-bless niyo, Lord God, yung aming pong ekonomiya, Panginoon, na alam naman po namin, Lord God, na bumabagsak na po ito, Lord God, dahil, Lord God, sa pandemya ang dinulot po, Lord God, sa amin, Panginoon. Lord God, patuloy, Panginoon, na ikaw lamang, Lord God, yung magpakilala, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, at tigilan po nila, Lord God, yung mga bisyo, Panginoon, na ginagawa po nila, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, Lord God. At patuloy, Panginoon, na kilalanin ka po nila, Lord God, sa kanila pong mga buhay, Panginoon. At Panginoon, dalangin ko rin po sa aming pong government, Lord God, sa darating po na election, Panginoon, patuloy, Panginoon, na ikaw, Lord God, yung magtatag ng mga tao, Panginoon, na deserving, Lord God, sa posisyon na iyon, Panginoon. Yung tao, Lord God, na gumagawa ng tama, Lord God, yung tao, Panginoon, na hindi korap, Panginoon, yung tao, Lord God, na Kristiyano, Panginoon, na may takot sa iyo, Lord God, patuloy, Panginoon, na sa darating na election, Panginoon, patuloy, Lord God, na bigyan niyo po ng kalunungan, Lord God, yung mga tao, na iboto po nila, Lord God, yung taong karapat-dapat, Lord God, na mumuno, Panginoon, sa aming pong bansa, Lord God. Patuloy din kong pinapanalangin, Lord God, sa lahat po ng mga companies, Lord God, sa aming pong bansa, Panginoon. Patuloy, Lord God, na palaguin niyo po ito, Lord God, des ng lahat, Panginoon, ng mga company, Panginoon, na itinatag mo, Lord God, sa bansang Pilipinas upang sa ganun, Lord God, ay makabangon, Panginoon, muli yung aming pong ekonomiya, Panginoon. And, Lord God, ano man, Lord God, yung kasalanan, Panginoon, na nagagawa, Lord God, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy, Lord God, na patawarin niyo po kami, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga kasalanan namin, Lord God, sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord God, na pinapanalangin ko, Lord God, yung buong Pilipino, Lord God, na makakilala sa iyo, Panginoon. Amen. At Lord God, magkaroon sila, Panginoon, ng takot sa iyo, Lord God. Binabalik lamang po namin lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Yan, yes, Lord God. Panalangin po natin yung mga kabataan. Yes, Lord God, Lord, ang online kwentuhan po, Lord God, sana po matuloy na po namin, Lord God. At sa mga kabataan na hindi pa po nakakarating sa aming simbahan, Lord God, kayo po mag-give po sa kanilang paa upang makarating po sila dito at makapakinig ng salita mo, Lord God. Lord, sa kanilang po mapapakinggan ng salita mo, Lord God, sana po ma-apply po nila sa sarili at hindi lang po sa kanilang sarili, kundi sa iba rin po mga kabataan na kanilang kilala, Lord God. Lord, sa mga kabataan po na mga mali po ang kanilang ginagawa, Lord God. Lord God, sa kanila pong pagkakakilala sa iyo, Lord God. Sana po magbago na po sila, hindi na po nila gawin yung mga dati na ambisyon, Lord God. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Kaya na pupupray po natin ang ating mga churches and mga pastors. Dear God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, mga kapastoran namin, Panginoon Diyos, na patuloy mong ginagamit, Dear God, na manguna, Panginoon, na gamitin, Panginoon, para marami pang makakilala sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila. Ang lahat ng pangailangan nila, Lord God, pinansyal man, o kahit ano, Panginoon Diyos, alam ko, Lord God, na hindi mo po sila kahabayaan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po dahil ikaw po, Panginoon, ang patuloy na nagpapala sa kanila, sa mga pastor, Panginoon,
bawat simbahan, Panginoon, ng mga kapastoran, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil kayo ang patuloy na nagpapala sa amin lang, Panginoon. Hindi lang po ang simbahan namin, Lord God, ng mga kapastoran dito, ang patuloy mong pagpalain, Lord God, maging ang mga pastor, Panginoon, sa iba't ibang dako ng mundo, iba't ibang dako ng Pilipinas, Panginoon. Lord, Visayas, Mindanao, Manito, Lord God, kayo ang patuloy na nagpala at patuloy na magbigay ng kalakasan, Panginoon Diyos. Alam ko, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbibigay sa kanila lahat ng pangailangan nila, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa mga simbahan na patuloy nilang hinahawakan, Lord God. Alam namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpapatatag, Panginoon, sa mga tao na nagsisimba dito, sa mga tao na umaanin dito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Kayo, Lord God, ang patuloy na magbigay ng lahat ng pangailangan ng mga bawat simbahan, Panginoon. Lahat ng tulong, Panginoon, na kailangan ng bawat simbahan, Panginoon Diyos, ay patuloy mong ibigay, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Lord God, ang bawat simbahan sa man dako ng mundo, Panginoon. Sa man dako ng aming bansa ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. At kayo, Lord God, ang patuloy na maggabay, Panginoon, sa bawat simbahan, Lord God. Ayaw namin dumating, Panginoon, ang oras na kailangan magkawatak-watak ng simbahan, Panginoon, ang dahil lang sa kahit ano, Lord God. Alam namin, Lord God, na ang dahil sa pagmamahalan, Panginoon, ang dahil sa pagmamahal na pinuwi mong binibigay, Lord God, sa amin ay ang simbahan, Lord God, ay sa magiging matatag, Panginoon, at patuloy na awat at pupuri sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, sige, papatuloy po tayong manalangin at hinihingan po ko ang bawat isa na ibukas po natin ang ating bibig para po sa ating pananalangin. At bagamat po na hindi po lingid sa inyo na wala po dito ang ating pastor, siya po ngayon ay nasa ospital at siya'y nagbabantay po ng aming nanay dahil po si nanay inatake. Kaya po sabay-sabay po natin ipanalangin po lahat ng may sakit. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na patuloy na kami ay dumudulog sa iyo, Panginoon, sa lahat, Lord God, na may karamdaman ngayon, Panginoon. Ngayon, Lord God, si nanay ay nasa ospital, Panginoon. Maraming salamat po dahil siya ay negative, Panginoon, sa COVID, Panginoon. Bagamat, Lord God, hirap siya sa paghinga, mabigat ang kanyang dibdib, Panginoon. Alam ko, Lord God, na ikaw po magbibigay ng kagaanan sa kanyang puso, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, ang kagalingan mo ay dadaloy, Panginoon, sa aming nanay, Panginoon. Ano man po ang maging resulta, Panginoon, ang kukooperahan po ba siya, Panginoon. Alam ko, Lord God, ang resulta nito ay isang pagpapagaling, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kukooperahan siya, Panginoon. Naniniwala ako ang kalakasan at makakaya po ito ni nanay. Sa iyo lamang po magmumula, Panginoon, ang katapangan, Panginoon, ang katatagan ng loob na meron si nanay, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, isang araw, Panginoon, mawawala na po ang bara sa puso ni nanay. At siya'y mamumuhay, Panginoon, ng normal, Panginoon. At magagawa niya, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon. At ihahayag niya ang kabutihan mo, Panginoon. Ihahayag niya, Panginoon, kung gaano mo pinagaling ang aming nanay. Ipapakita niya, Panginoon, sa buong mundo, Lord God, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ano man po yung gastusin sa ospital, Panginoon, patuloy na naniniwala ako, Panginoon, na ipro-provide mo, Lord, lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Naniniwala ako, Lord God, na hindi kami mangungutang sa iba, Panginoon, bagkus, Lord God, dadali po ang pagpapala mo sa aming pamilya. And ganun din, Panginoon, kay Pastor Kiko, na ingatan mo sila, Panginoon, and sila ay hindi makawa doon, Panginoon, ng COVID. Naniniwala ko, Lord God, ang protection mo sa aming pamilya ay aming mararanasan, Panginoon. Ganun din, Lord God, ang aming butihing pastor na si Pastor Art. Bagamat, Lord God, siya'y dinadialysis 3 times a week, Lord God. Alam namin mahirap po, Panginoon, pero ikaw po ang magbibigay ng kaaliwan kay Pastor Art, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng proteksyon, Panginoon, ng lakas, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon. At naniniwala ko, Lord God, ikaw po ang magbibigay, Lord God, ng dugo sa kanya, Panginoon, na hindi po siya mahihirapan
humanap po, Panginoon, ng dugo. Alam ko, Lord God, ihipuin mo, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, kahit doon sa blood bank, Panginoon, na bibigyan mo siya, Lord God, ng maayos na dugo, malinis na dugo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, patuloy na ipro-provide mo rin lahat ng pangangailangan ng aming pastor. Sa kanyang pinagdaraanan, Panginoon, ngayon, dinadalangin ko na makita niya pa rin, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, ang kadakilaan mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Extend mo po, Panginoon, ang buhay ng aming pastor, Panginoon. Naniniwala ako, Lord God, na gagamitin mo pa siya, Panginoon, sa iyong simbahan. Ganun din, Panginoon, sa mga taong may cancer, Panginoon, sa mga taong dinadialysis, Panginoon, bagaman hindi ko sila kilala, Panginoon, pero ikaw po ang Diyos ng ang kagalingan, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo. Panginoon, patuloy na hawakan mo, Panginoon, ang kanilang buhay. Extend mo, Panginoon, at makita nila, Panginoon, ang purpose mo, Panginoon, sa buhay nila. Naniniwala ako, Panginoon, na patuloy, Lord God, yung pag-ibig mo ay kanilang mararanasan, Panginoon, sa kabila ng kanilang karamdaman. And I pray din, Panginoon, sa aking tita na si Jabu, nabalitaan ko po, Panginoon, na siya po ay may sakit ngayon. Naniniwala ko, Lord God, na ikaw po ang magpapanormal ng kanyang oxygen, Panginoon, at hindi na po siya ihikain, Panginoon. Patuloy, Lord God, na wawasakin mo, Panginoon, ang kanyang hika, Panginoon, na nararanasan in Jesus' name, Panginoon. Patuloy na ngayon pa lamang nararanasan niya, Panginoon, ang kagalingan na dumadaloy sa kanya na nagmumula sa iyo. Patuloy na panumbalikin mo, Panginoon, ang lakas niya, Panginoon. At naniniwala rin ako, Panginoon, one of this day, Lord God, siya'y makakakilala, Panginoon, at iahayag na rin, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon. And maraming salamat din po, Panginoon, si J-Roll din po. Siya po'y may sipon ngayon. Naniniwala ako, Panginoon, na pagagalingin mo ang batang ito, Panginoon. Patuloy na bibigyan mo siya ng kalakasan, patuloy na panunumbalikin mo yung pagiging bibo niya, Panginoon, ang normal na paghinga niya. And ganun din, Panginoon, kay Casey, na dumugo daw po ang kanyang ilong, Panginoon. Hindi man po namin alam kung anong dahilan nito, pero one thing is so sure, Panginoon, na ikaw ay may ginagawa, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, ng batang ito. And ganun din, Panginoon, sa COVID na to, Lord, itong pandemic na to, malaki man ang dinulot nito na hindi kagandahan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos na pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord God, na tutupukin mo, Panginoon, tutunawin mo, Panginoon, ang virus na ito. Virus lang yan, Panginoon, pero ang paniniwala namin sa iyo ay higit po sa virus. Kaya pinagkakatiwala po namin itong virus na to, naniniwala kami, agad-agad, Panginoon, ay matatapos din ito. And kung ano man po yung vaccine, Panginoon, ang vaccine na to, Panginoon, hindi po hula-hula, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng katalinuhan sa mga gumagawa ng gamot, Panginoon. Hindi po nila isipin ang kumita ng pera, Panginoon. Bagkus, Panginoon, isipin nila, Panginoon, na kailangan gumaling po ang bawat tao at matapos na po ito, Panginoon. Hawakan mo po ang kanilang utak, Panginoon, ang kanilang puso. Ikaw po ang maging kalakasan nila, Panginoon, maging sandigan nila, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, sa salita na aming narinig ngayon. Salamat po, Panginoon, dahil kami ay nakarinig ng napakagandang mensahe, Panginoon. Nararapat, Panginoon, na mahalin namin ang aming mga kaaway. Dahil, Lord, salamat po. Dahil kami ay kaaway mo noon, pero kami ay binilang mo, Panginoon, bilang isang pamilya mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na babuhin mo ang aming puso. Kung matigas man to, Panginoon, palambutin mo. Kung pinakailangan kong basagin, Panginoon, ikaw po ang gumawa ng way, Panginoon. And dalangin po, Lord, na maging mapagpatawad po kami, Panginoon, at iparealize mo po sa bawat isa, Panginoon, na kami ay wala pong perpektong tao. Kaya, Lord, kami ay nakakasakit, nasasaktan din kami, Panginoon. Kaya dapat po, Panginoon, kami ay marunong din magpatawad. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw ang maging source ng aming pag-ibig para po maihayag din namin, Lord God, ang kabutihan, ang pag-ibig sa ibang tao, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay namin, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon.
Maraming salamat po. You reign, Panginoon, sa aming buhay. In Jesus' name, Lord God, we pray. Amen and amen and amen. Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. See you po sa Sunday po at 10 a.m. po. Sa morning devotion po, meron po tayo bukas at 7 a.m. po onward. Sige po, tayo pong lahat ay magkawayan. At muli, magkita po tayo sa ating team online. Magandang gabi po. Ayaw niyo talaga ng baby, no? Sunod na lang. Yan, magawa tayo ng tatakbo. Bye-bye. Bye-bye.